Naranasan niyo na bang umuwi mula sa isang pagbisita o kaya'y matapos makipag-ugnayan sa isang tao, imbis na maggaan ang loob, pakiramdam niyo ay parang dinaga ang dibdib niyo o kaya parang naubusan kayo ng lakas? Para bang may bigat na dumapu sa inyong puso at isipan? Sa ating mga ginintuang taon, sa puntong ito ng ating buhay kung saan mas mahalaga na ang kapayapaan at kaligayahan kaysa sa anumang bagay, nakakalungkot isipin na minsan ang mismo mga taong nakakasalamuha natin ang nagiging dahilan kung bakit nawawala ang ating payapang kalooban. Hindi ba't nakakapanghinayang na matapos ang mahabang panahon ng pakikipaglaban sa buhay, sa pagtupad ng mga responsibilidad, sa pagpapalaki ng mga anak, ang ating mga natitirang araw ay gugugulin pa rin sa mga bagay na nagbibigay sa atin ng alalahanin o lungkot. Ang totoo mga kaibigan, hindi na natin kailangan pang tiisin ang mga ganong pakiramdam. May isang simpleng sikreto para maprotekta ng ating sarili, ang ating kapayapaan at ang ating kaligayahan habang tumatanda tayo. Ito ay ang maingat na pagpili kung sino ang ating nilalaan ng oras at atensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 uri ng tao na, sa totoo lang, mas makabubuting iwasan na nating dalawin o bigyan ng espasyo sa ating buhay. Hindi ito pagiging masama, kundi pagiging matalino at pagmamahal sa sarili. Manood kayo hanggang sa huli dahil mayroong isang bagay na siguradong ikagugulat ninyo at magbibigay ng bagong pananaw sa inyo. Simulan natin sa unang uri ng tao na kung maari lang ay huwag na nating bigyan ng masyadong oras at espasyo sa ating buhay, lalo na yung tayo ay tumatanda na at mas kailangan natin ng positibong enerhiya. Ito ay ang mga taong ang buhay ay umiikot lamang sa pagrereklamo at pagiging negatibo. Naku, sigurado akong may kilala kayong ganito. Sila yung tipong kahit anong mangyari, meron silang makikitang mali. Kung maganda ang panahon, sasabihin nila, ang init naman, sigurado may bagyo yan mamaya. Kung umulan naman, nakakainis, hindi tayo makakalabas. Walang tamang oras, walang tamang sitwasyon, walang tamang sagot sa kanilang taningin. Bawat usapan magsisimula sa isang reklamo tungkol sa gobyerno, sa kapitbahay, sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga anak o sa kanilang kabuhayan. Ang malala, kahit ipaliwanag mo na ang solusyon o subukan mong baguhin ang topic, igigiit pa rin nila ang kanilang pagiging negatibo. Para silang mga itim na ulap na nagbibigay ng bagyo sa isang maaraw na araw. Kapag nakakasama mo sila, unti-unti mong mararamdaman na hinihigop nila ang iyong enerhiya. Ang gumaan mong pakiramdam bago ka dumating ay papalitan ng pagkabigat-bigat na pakiramdam. Imbis na makinig ka ng mga kwento na magbibigay inspirasyon o magpapasaya, ang maririnig mo lang ay puro hinanakit at hinanaing. Ang totoo, nakakapagod makinig sa mga taong laging may reklamo at negatibo. Sa ating edad ngayon, mas kailangan natin ang mga usapang magbibigay ng pag-asa, kagalakan at kapayapaan sa puso. Kaya ano ang pwede nating gawin? Una, limitahan ang oras na inilalaan sa kanila. Hindi mo kailangang iwasan sila ng buo, lalo na kung kamag-anak o malapit na kaibigan. Pero pwede ka maging matalino sa iyong oras. Kung may okasyon, sige, makipagkwentuhan. Pero kapag napansin mong puro reklamo na, humanap ng dahilan para lumayo o lumipat ng kausap. Pangalawa, subukan mong baguhin ang usapan. Kung nagsimula silang magreklamo tungkol sa taas ng presyo ng bilihin, pwede mong sabihin, oo nga po, pero buti na lang po, malaki na ang aninyo sa gulay sa bakuran. Ang sarap siguro ng tinolang manok na yon. Subukan mong ilihis ang usapan sa isang positibong bagay. Kung hindi pa rin umubra at patuloy silang nagrereklamo, pwede kang mapaalam na may gagawin ka pa. Tandaan, hindi mo responsibilidad na ayusin ang kanilang pananaw sa buhay. Ang responsibilidad mo ay protektahan ang iyong sariling kapayapaan. Ngayon, dumako tayo sa pangalawang uri ng tao na mas makabubuting panatilihin ang distansya, lalo na kung gusto nating mapanatili ang ating positibong pananaw sa buhay. Ito ang mga taong may crab mentality
o yung mga may ugaling talangka. Marahil ay familiar na kayo sa terminong ito. Ito ang mga taong, imbis na magalak sa iyong tagumpay o sa iyong kaligayahan, ay hihilahin ka pababa o babaliwalain ang iyong mga nakamit. Kapag ikaw ay nagkwento ng isang magandang nangyari sa iyong buhay, marahil ay may apo kang nagtapos ng kolehiyo o nakabili ka ng bagong gamit sa bahay o kaya gumaling ka sa isang karamdaman, ang kanilang unang reaksyon ay hindi pagbati o paghanga, kundi isang panggungontra, pagdududa o pagpapababa ng iyong naramdamang kagalakan. Halimbawa, sasabihin mo, ang galing ng apo ko, nagtapos siya ng cum laude. Ang isasagot nila, mabuti na lang, hindi kasi mahirap ang kurso niya. O kaya, ang ganda ng bagong gamit ko. Ang sasabihin naman nila, sigurado ka ba dyan? Baka madaling masira yan. Para bang may nakabaon sa kanilang kalooban na inggit na hindi nila kayang itago. Hindi sila masaya para sa iyo, sa halip mas gusto nilang makita kang nasa parehong sitwasyon o mas mababa pa kaysa sa kanila. Ang ugaling talangka ay hindi lamang sa malalaking tagumpay makikita. Maari rin itong lumabas sa malilit na bagay tulad ng pagkwestiyon sa iyong mga desisyon, pagpaparamdam na hindi ka sapat o ang pagpapakalat ng mga maling impormasyon tungkol sa iyo upang siraan ka. Nakakapagod na harapin ng ganitong klaseng enerhiya. Sa ating edad, hindi na natin kailangan ng mga taong magpaparamdam sa atin na hindi tayo karapat-dapat o na mali ang ating ginagawa. Sa halip, kailangan natin ng mga taong magpapalakas ng ating loob, magbibigay ng suporta at magpapasaya sa ating mga munting tagumpay. Kaya paano natin harapin ang mga taong may ugaling talangka? Una, limitahan ang pagbabahagi ng iyong mga personal na tagumpay o kagalakan sa kanila. Hindi sa ibig sabihin ay itago mo ang iyong buhay, kundi maging mapanuri sa kung sino ang karapat-dapat na pagbahagi ng iyong mga blessings. Pangalawa, huwag mong hayaang impluwensya ng kanilang mga negatibong komento ang iyong pakiramdam. Ang kanilang pag-uugali ay sumasalamin sa kanilang sariling kawalan, hindi sa iyong halaga. Kung sinubukan nilang pababay ng iyong loob, nitan mo na lang sila at isipin mo na hindi mo kailangang patunayan ang iyong sarili sa kanila. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng pagtanggap mula sa mga taong hindi marunong magbigay nito. Ang mahalaga ay ang iyong sariling pananaw at ang pagpapahalaga mo sa iyong mga nakamit. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong uri ng tao na kung maaari ay iwasan natin bigyan ng masyadong espasyo sa ating buhay, lalo na kung ang ating hangarin ay kapayapaan at tahimik na pamumuhay. Ito ang mga tinatawag nating energy vampires o yung mga taong walang katapusang humihingi o umaasa sa atin. Hindi ko ibig sabihin ang mga taong totoong nangangailangan ng tulong. Tulad ng isang may sakit o matanda na walang ibang kakampi. Ang tinutukoy ko rito ay iyong mga taong kahit may kakayahan naman ay laging may hinihingi, laging umaasa sa iyong oras, atensyon o kahit sa maliliit na pabor na sa bandang huli ay nakakapagod at nakakaubos ng iyong lakas. Halimbawa, yung kapitbahay na laging nanghihiram ng pera. Kahit alam mong may trabaho naman siya at may pambili. O yung kamag-anak na laging nagpapasundo at nagpapahatid kahit may sarili siyang transportasyon o pwede namang mag-commute. Pwede rin yung tao na laging tumatawag sa iyo para lang magkwento ng kanyang problema sa buhay nang walang intensyong humingi ng payo o solusyon, kundi para lang may pagugutan ng kanyang hinanaakit at sa huli ay ikaw ang maiwang pakiramdam ay naubusan ng enerhiya. Ang mga ganitong klase ng tao ay parang sifon. Unti-unti nilang hinihigop ang iyong oras, ang iyong emosyonal na lakas, at minsan pati na rin ang iyong pinansyal na resources, nang hindi nabibigay ng anumang kapalit o pagpapahalaga. Sa ating edad, napakahalaga ng ating oras at enerhiya. Ito ay hindi na tulad ng dati na pwede tayong magpuyat at magpakapagod. Ang bawat sandali ng ating buhay ay dapat inilalaan sa mga bagay na nagpapasaya sa atin.
sa mga taong nagbibigay sa atin ng kagalakan at sa mga aktibidad na nagpapalakas ng ating katawan at isip. Hindi sa pagiging tagapag-ayos ng problema ng iba na walang katapusan. Kaya ano ang dapat nating gawin? Una, matuto tayong magsabi ng hindi sa isang magalang na paraan. Hindi ito madali, lalo na sa ating kultura kung saan malakas ang hiya at ang pakiramdam ng utang na loob. Ngunit mahalaga na maunawaan natin na ang ating kapayarihan ay nasa ating kamay. Pwede mong sabihing pasensya na, may gagawin pa ako, o hindi ko kaya sa ngayon. Hindi mo kailangang magpaliwanag ng mahaba. Pangalawa, magtakda ng malinaw na limitasyon. Kung tumatawag sila para lang magreklamo, sabihin mong may limitasyon ka sa oras na kayang ilaan para makinig, o kung may hinihingi, ipaliwanag na hindi mo kayang ibigay sa ngayon. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi pagiging masama. Ito ay pagiging responsable. Ngayon naman, pag-usapan natin ang ikaapat na uri ng tao na mas pakabubuting iwasan na natin ang dalawin o bigyan ng atensyon sa ating mga ginintuang taon. Ito ang mga chismosa-chismoso o ang mga taong mahilig lumika ng drama at kaguluhan. Naku, sigurado kung marami sa atin ang nakakalam nito. Sila yung mga taong ikinabubuhay ay ang pagpapakalat ng mga balita, totoo man o hindi, tungkol sa ibang tao. Ang kanilang mga kwento ay puno ng paninira, haka-haka at mga detalye na pwedeng makasira ng reputasyon o relasyon. Masarap na namang makinig sa mga chismis sa umpisa dahil nakakaaliw at nakakagulat minsan, pero sa huli, ano ang pakiramdam mo? Malinis ba ang iyong konsensya? Ang totoo, ang pakikinig at pakikisali sa chismisan ay nagdulot lamang ng kapahamakan. Pinupuno nito ang iyong isip ng negatibong impormasyon tungkol sa ibang tao, nagdudulot ng pagdududa, at minsan pa nga ay nagiging sanhi ng pagkamuhi. Higit pa rito, ang mga taong mahilig sa chismis ay madalas nakasali rin sa paglika ng gulo at drama. Sila ang mga mapapakalat ng maling impormasyon, magpapaaway sa magkakapatid o magdudulot ng hidwaan sa komunidad. Sila yung tipong magtatago sa likod ng iyong pangalan para lang masira ang iba o gagamitin ka sa kanilang mga plano. Hindi ba't nakakapagod ang ganitong klaseng buhay? Sa ating edad, hindi na natin kailangan ng karagdagang kaguluhan. Ang kailangan natin ay kapayapaan, pag-ibig at pagkakaisa sa ating pamilya at komunidad. Ang bawat salita na ating binibitawan o pinakikinggan ay may kapangyarihan. Kung pinupuno natin ang ating pandinig at isip ng chismis at negatibong kwento, ito rin ang lalabas sa ating mga labi at mamayani sa ating kalooban. Kaya paano natin haharapin ang mga taong mahilig sa chismis at drama? Una, huwag makisali. Kung nagsisimula silang magkwento ng chismis, nitian mo lang sila at magpalit ka ng topic. Kung hindi umubra, sabihin mo na kailangan mong umalis o may iba kang gagawin. Mahalaga na iparamdam mo na hindi ka interesado sa ganitong usapan. Pangalawa, huwag mong pagbahagian ng iyong personal na buhay o mga sikreto. Ang taong mahilig magtismis sa iba ay malamang na magtismis din sa iyo. Protektahan ang iyong pribadong buhay. Ang iyong kapayapaan ay mas mahalaga kaysa sa pagkuha ng impormasyon na hindi naman makakatulong sa iyong buhay. Sa wakas, dumating na tayo sa ikalimang uri ng tao na mas makabubuting panatilihin ang isang malusog na distansya. Lalo na kung ang ating layunin ay mapanatili ang ating sariling kaligayahan at kapayapaan. Ito ang mga mapanlinlang na tao o iyong mga guilt tripper na gagamitin ang iyong pagmamahal o ang iyong utang na loob upang manipulahin ka at kontrolin ang iyong mga desisyon. Naku, ito ang isa sa pinakamahirap harapin, lalo na sa ating kultura kung saan malalim ang ugat ng utang na loob at ang paggalang sa nakatatanda. Ang mga taong ito ay bihasa sa paggamit ng emosyon upang makuha ang kanilang gusto. Mahari nilang sabihin ng mga katulad ng, pag di mo ako tinulungan, sino pa bang tutulong sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? O, matanda na ako, hindi mo pa ba susundin ang gusto ko? Hindi mo ba naalala ang lahat ng ginawa ko para sa iyo? Ang kanilang mga salita ay may dalang bigat ng pagpaparamdam ng pagkakasala na nagtutulak sa iyo na gawin ang isang bagay na ayaw mo naman o labag sa iyong kalooban para lang hindi ka makonsensya o para lang hindi sila magalit. Ang totoo,
Ang ganitong uri ng ugnayan ay nakakalason. Hindi ka malaya. Hindi ka makapagdesisyon para sa iyong sarili dahil laging may nakabiting pakiramdam ng obligasyon. Ang iyong kapayapaan ay nakasalalay sa pagpapasaya sa kanila, imbis na sa iyong sariling kaligayahan. Sa ating edad, napakahalaga na tayo ay maging malaya sa mga ganitong klase ng panggigipit. Hindi na natin kailangan pang magpaapekto sa mga taong gustong manipulahin tayo. Ang ating buhay ay ating. At karapatan nating mamuhay ng ayon sa ating sariling kagustuhan at sa paraan na nagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, nang walang kasamang pagsisisi o bigat sa kalooban. Kaya paano natin haharapin ang mga mapanlinlang at guilt tripper? Una, kilalanin ng taktika. Kapag naririnig mo ang mga salitang nagpaparamdam sa iyo ng pagkakasala, huminga ka ng malalim at tanungin ang sarili, gusto ko ba talagang gawin ito? Tama ba ito para sa akin? Alamin mo na ang kanilang pagmamaniupula ay hindi tanda ng pagmamahal, kundi ng paghahangad na controlling ka. Pangalawa, matuto kang magtatag ng malinaw na hangganan. Pwede mong sabihin na unawaan ko ang nararamdaman mo, ngunit hindi ko ito kayang gawin sa ngayon o hindi ko kayang gawin ang desisyong yan para sa iyo. Hindi mo kailangang bigyan ng dahilan ang bawat desisyon mo. Ang iyong sariling kapakanan ay prioridad. At tandaan, ang tunay na pagmamahal ay hindi nanhihimasok o nangungupit ng iyong kapayapaan. Bagkus, ito ay nagbibigay ng kalayaan at suporta. Sa ating paglalakbay sa mga ginintuwang taon, ang bawat desisyon at bawat relasyon na pinahahalagahan natin ay may malaking epekto sa ating kapayapaan at kaligayahan. Napag-usapan natin ang 5 uri ng tao na, sa totoo lang, ay mas makabubuting iwasan na nating bigyan ng malaking espasyo sa ating buhay. Ang mga walang tigil na nagrereklamo, ang mga may ugaling talangka na laging nanghihila pababa, ang mga energy vampires na walang katapusang humihingi at umaasa, ang mga tsismosa at lumilika ng drama, at ang mga mapanlinlang na guilt tripper na gustong kontrolin tayo gamit ang ating damdamin. Tandaan, mga kaibigan, hindi ito pagiging makasarili. Ito ay pagmamahal sa sarili at pagpapahalaga sa ating sariling kapayapaan. Sa tagal ng panahon na tayo ay nagsakripisyo, nagbigay at nagmahal ng walang pasubali, karapatan na natin ngayong piliin kung sino ang papasukin natin sa ating mundo. Hindi natin kailangan pang tiisin ang mga nakakasira sa ating kalooban. Hindi natin Ang ating enerhiya ay limitado at ang ating oras ay ginto. Mas mainam na ilaan natin ang mga ito sa mga taong nagbibigay inspirasyon, kagalakan at pag-asa sa ating buhay. Mga taong nagpaparamdam sa atin na tayo ay mahalaga at pinahaalagaan. Mga taong nagbibigay ng positibong pananaw at sumusuporta sa ating pagtanda ng may dignidad at kagalakan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa ating sarili. Minsan, mahirap ihiwalay ang sarili sa mga taong matagal na nating nakasama, lalo na kung sila ay kamag-anak. Ngunit mahalaga na maunawaan natin na ang pagprotekta sa ating kapayapaan ay hindi nangangahulugang pagpuputol ng tulay. Maari itong mga hulugan ng pagtatakda ng malinaw na hangganan, paglilimita ng oras ng pagbisita o pagbabago ng uri ng interaksyon. Sa huli, ang mahalaga ay kung paano ka nakakaramdam pagkatapos ng iyong pakikipag-ugnayan sa isang tao. Kung ikaw ay nakakaramdam ng pagkaubos, lungkot o bigat, marahil ay panahon na para muling suriin ang iyong relasyon sa kanila. Ang ating kaligayahan ay nasa ating mga kamay. Huwag nating hayaan na ito ay maapektuhan ng mga hindi nakakatulong na relasyon. Pinakamahalaga ang iyong sariling kapayapaan at kaligayahan. Maglaan ka ng oras sa mga taong nagpapasaya sa iyo, nagpapagaan ng iyong loob, at nagbibigay ng inspirasyon. Kung mayroon kayong karanasan tungkol dito o kung mayroon pa kayong ibang uri ng tao na sa tingin nyo ay dapat iwasan,
Huwag mag-atubiling ibahagi sa comment section sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong mga pananaw at karanasan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito at nakita nyo na nakatulong ito, paki-like naman po at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang makabuluhang video na magbibigay ng inspirasyon at gabay para sa ating mga ginintuang taon. Tandaan, maliit na pagbabago ay makapagbibigay ng malaking epekto sa ating buhay. Patuloy tayong mamuhay ng masaya at payapa sa bawat edad.